No, kailangan nating maunawaan na pagiging makamundo na ito talaga ay karumal-dumal sa mata ng Diyos. Bakit nga ba tinawag na ito ay karumal-dumal? Kaya nga, you know what, no, bago umakyat pa ang Panginoong Hesukristo, isang naging paalaala niya sa mga disipulo niya. No? If we try to look on the verse in Matthew, na talagang sinabi niya, go into the world, di ba? And teach them, di ba? Equip them all my commandments. Dahil alam natin na ang utos ng Panginoong Hesukristo ang siyang mag-iingat sa atin sa pagkakasala. In Luke chapter 4, ito napakalinaw po. In Luke chapter 4, verses 5 to 7, pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at pinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at sinabi sa kanya ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito ay naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Remember this story? It is the moment when Satan tempted Jesus. Amen? Alam niyo, itong diablong to, itong si Satanas, talagang mapanglim lang siya. No? In the beginning, nilinlang niya sina Eva at Adan. No? Hindi kayo mamamatay, bagamat magiging katulad nyo ang Diyos. No, that is his deceit. No, yung pandaraya niya. And dito, this time naman, alam kasi na Satanas na Jesus during this time was a man, no, kaya alam niyo yon, inalok siya. Inalok siya ng mga bagay na inangkin ni Satanas na naging kanya na daw. Etong si Satanas, no, sobrang assuming na inangkin niya ang lahat. Kaya dito sa Matthew 28 verse 18, malinaw na sinabi dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Amen? It means all the glory, all the power, all the authority has been given to me. No? Sabi ni Jesus, all the authority in heaven and on earth has been given to me. Alam nyo, ito yung ninanakaw ni Satanas sa buhay natin, our identity. Minsan ino-offer niya pa sa atin, di ba gusto mo maging masaya, gusto mo mapayapa. But we forgot that God is peace. God is love. God is patience. Amen? Yun yung mga attribute ng Panginoon na nakakalimutan natin na minsan mas kapanipaniwala ang offer ng mundong ito about peace, about love, about, alam niyo yon, contentment. But we forgot about who is God in our life. And that is yung unang ninanakaw ng dyablo sa buhay natin. Amen? Yung sistema ng mundong ito, talagang sobrang nasira. No, even the word perfect. You know what? The perfect meaning ng isang perfect is only God. Pero pag sinabing perfect, dapat maputi ka, dapat sexy, dapat long and shiny hair, 'di ba? With Korean and Japanese na looks na mga skin like na ganon. No, yun yung nagiging definition na ng world. No, panlabas mostly. But God, no, the perfect is, alam niyo yan, for us, we are being perfected, no, we become justified and sanctified through His grace. Alam niyo yon, we are pursuing, we are desiring, and that is perfectionist before God. No, yung nagnanais tayo na ma-overcome, nagnanais tayo ng magpabago sa Kanya. Kaya nga kapatid, no, kung hindi natin naaminin sa sarili talaga natin, walang babaguhin ng Panginoon. Kung sasabihin mong okay ka lang, walang problema, walang babaguhin ng Panginoon. Pero when we humble ourselves before God, sasabihin natin talaga kung ano yung pinaka-problema sa buhay natin. And God will fix it if we allowed it. 1 Corinthians chapter 16, verse 22. If anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Kaya, alam mo nyo, this is the reality, this is the truth. Kung wala tayo sa Diyos, wala yung protection ng Panginoon sa atin. Amen. The curse is upon those who does not love God. Amen. So, hindi ito panakot, kapatid. Hindi ito pang gigil trip.
No, it is the truth, no, about how God wants us to be protected in His Word. Kaya nga itong mga bagay na to, hinahayag sa atin, no, pinapaliwanag, sinasabi, for our own protection.